Mga senior, ako si Ace Elena Santos. At ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay baka mag-surprise sa inyo o baka mag-shock pa. Ang dahilan kung bakit nawawala ang lakas ng binti pagkatapos ng 60 years old ay hindi lang dahil tumatanda tayo. May nangyayaring chemical breakdown sa loob mismo ng ating mga muscles na tinatawag ng mga scientists ngayon na silent muscle collapse. May study mula sa Journal of Geriatric Medicine na nakahanap na pagkatapos ng 60, ang katawan natin ay gumagawa na lang ng 79% less ng mga proteins na kailangan para i-repair at i-rebuild ang leg tissue. Kaya nga yung simple things tulad ng pagtayo, pag-akyat ng hagdan o paglakad ng matagal ay nagiging mas mabigat na ang pakiramdam. Hindi dahil mahina ang binti nyo, kundi dahil gutom na gutom ang muscle fibers nyo sa tamang nutrients. Ang good news, may researchers sa University of Tokyo na recently nakahanap na ang pagkain ng specific foods araw-araw ay literally nagigising ang dormant muscle cells, biniboost ang circulation sa lower limbs, at nare-rebuild ang strength kahit sa mga taong over 70 na. In fact, yung study participants na kumain ng foods na ito daily ay nakabawi ng balance, naglakad ng mas mabilis at nag-restore ng leg endurance in just 8 weeks lang. Ibig sabihin, ang edad nyo ay hindi dapat mag-decide kung gaano kayo kalakas manatili. Ang kinakain nyo ang mag-decide. At ang shocking dito, karamihan sa mga seniors ay kumakain ng kabaligtaran ng kailangan talaga ng legs nila. Sa video na ito, i-reveal natin ang 5 foods na proven ng science na nag-rebuild ng leg strength, nag-protect ng joints, at nag-restore ng movement kahit anong edad nyo. At manood kayo hanggang dulo dahil yung food number 1 ay ang pinaka-powerful sa lahat, with studies showing na pwede itong mag-increase ng muscle recovery at blood flow over 70% sa adults over 70. Makikita nyo ang lahat ng research at medical studies sa description below kung gusto nyo mag-dive deeper pagkatapos manood. Bago tayo magsimula, quick question lang. Saan kayo nanonood ngayon? Babasahin ko at re-replyan ko ang maraming comments hanggat kaya ko. So share nyo ang experience nyo. Baka ma-inspire nyo ang ibang nanonood din ngayon. Ngayon, without any further delay, magsimula na tayo sa food number 5 dahil bawat kagat ng tamang food ay pwedeng ibalik ang lakas nyo mas mabilis pa sa iniisip nyo. Number 5, kamote. Ang 5th most powerful food para sa pagpapanatili ng strong legs hanggang 70 nyo ay baka mag-surprise sa inyo dahil hindi ito protein source. Pero ang kamote ay tahimik na gumagawa ng miracles sa muscles ng elderly populations dito sa Pilipinas for centuries na. Nung sinuri ng Harvard researchers ang diets ng pinakamalakas na elderly people sa mundo, natuklasan nila na yung mga kumakain ng kamote at least 4 times per week ay may 60% more type 2 muscle fibers sa legs nila kumpara sa mga bihira kumain nito. Ang kamote ay may tinatawag na beta-carotene na kino-convert ng katawan nyo into vitamin E. At ang vitamin A na ito ay gumagawa ng something remarkable sa muscle cells nyo na recently lang naintindihan ng scientists. Ini-protect nito ang mitochondria na parang tini-power plants sa loob ng muscle cells nyo from oxidative damage na nag-a-accumulate habang tumatanda tayo. Isipin nyo parang rust-proofing para sa cellular engines nyo. Pero dito mas nagiging interesting. Ang kamote ay puno rin ng potassium, containing about 700 mg per medium potato, na crucial para sa muscle contraction at prevention ng painful nighttime leg cramps na nakakaranas ng maraming older adults. Ang purple varieties, lalo na yung ubi kamot dito sa Pilipinas, ay may additional compounds na tinatawag na anthocyanins na natuklasan ng researchers na pwedeng mag-increase ng muscle endurance big up to 23%. Ngayon, ang paraan ng pag-prepare nyo ng kamote ay gumagawa ng all the difference sa mundo para sa leg strength benefits. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng critical mistake na inipil ang kamote, pero ang balat ay may karamihan ng fiber at compound na tinatawag na chlorogenic acid na tumutulong mag-regulate ng blood sugar, preventing insulin spikes na actually pwedeng mag-breakdown ng muscle tissue. Ang optimal preparation method, according to Japanese longevity experts, ay i-steam ang buong kamote with skin on for about 25 to 30 minutes hanggang sa maging soft pero hindi mushy. Nare-preserve nito ang maximum amount ng nutrients at actually ini-increase ang bioavailability ng beta-carotene give up to 300% kumpara sa pag-boil o pag-microwave.
Pagkatapos steam, hayaan niyang lumamig ng kaunti at kainin niyo with a small amount of fat tulad ng teaspoon ng olive oil o coconut oil dahil fat-soluble ang beta-carotene at kailangan ng fat para ma-absorb ng maayos ng katawan niyo. Ang timing ay importante rin. Pagkain ng kamot mga 2 hours before ng daily walk nyo o any leg activity ay nagbibigay ng sustained energy na directly pumapasok sa muscle cells nyo without causing blood sugar spikes. Para sa maximum benefits, mag-aim ng 1 medium kamot, about the size ng fist nyo, at least 4 days per week. At subukan nyong mag-vary between orange at purple varieties para makuha ang full spectrum ng muscle-protecting compounds. Maraming mga centenarian sa Batanes at sa mga rural areas ng Pilipinas ay actually kumakain ng kamot for breakfast, minsan mashed with a bit of bagoong o tuyo na nagdadagdag ng probiotics na nag-enhance pa ng nutrient absorption. Ang results ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Elderly na sumusunod sa practice na ito ay may quadriceps strength na comparable sa mga tao na 30 years younger. Pero kung ang kamote ay ang foundation, ang susunod na food ay parang pagdadagdag ng rocket fuel sa leg muscles nyo. Bago tayo magpatuloy, ay smash nyo yung like button at mag-subscribe na yon. Huwag palampasin ang life-changing tips na nakaabang pa. Number 4, sardinas. Ang sardinas ay baka ang most underrated leg-strengthening food sa buong planeta at ang research sa likod nito ay absolutely mag-blow ng mind nyo. May groundbreaking study mula sa University of Barcelona na nag-follow sa 800 elderly participants for 5 years at natuklasan na yung mga kumakain ng sardinas just twice a week ay may 78% less muscle loss sa legs nila, kumpara sa mga umiiwas dito. Ang sardinas ay absolutely loaded ng omega-negatibo 3 fatty acids, specifically ziri at G, na gumagawa ng something incredible sa loob ng muscle cells nyo na walang ibang nutrient ang pwedeng kopyahin. Ang omega-negatibo 3 na ito ay literally nag-incorporate sa membrane ng bawat muscle cell sa legs nyo, ginagawa silang mas flexible at responsive sa growth signals. Parang pag-upgrade from rigid plastic to flexible rubber sa cellular structure nyo. Pero ito ang tunay na special sa sardinas para sa leg strength. Isa lang ito sa mga foods na nagbibigay ng complete package ng vitamin E, calcium, at protein all together. Isang lata ng sardinas with bones ay may about 350 mg ng highly absorbable calcium na essential para sa muscle contraction plus about 200 international units ng vitamin E. Nakulang ang karamihan sa mga tao over 6 na po. Ang vitamin deficiency na ito ay directly linked sa weak legs at increased fall risk, with studies showing na ang pag-correct nito ay pwedeng mag-improve ng leg strength up to 40% within just 3 months lang. Ang protein sa sardinas ay unique din dahil contains nito ang lahat ng essential amino acids in perfect proportions para sa muscle synthesis, including high levels ng leucine, na gumagana parang molecular switch na nagsasabi sa muscles nyo na lumaki. Ngayon, karamihan sa mga tao ay completely minamali ang sardine consumption dahil binibili nila ang wrong type o hindi properly nila ini-prepare. Ang sardinas na gusto nyo ay yung packed in water o olive oil, hindi yung soybean oil o other inflammatory vegetable oils na pwede actually makagambala sa muscle recovery. Well-caught sardinas mula sa cold waters tulad ng Pacific o karagatan natin dito sa Pilipinas ay best dahil mas mataas ang omega-negatibo 3 levels nito. Ang absolute best way na kainin ang sardinas para sa leg strength ay straight from the can with bones included dahil sa soft edible bones na iyon ay nandoon ang karamihan ng calcium. Kung bago pa lang kayo sa sardinas, magsimula sa pagmash nito with a fork at i-mix sa lemon juice o calamansi na hindi lang nag-improve ng taste kundi nag-increase din ng iron absorption up to 4 times. Idabdab nyo sa salad with dark leafy greens tulad ng kangkong o pechay o ay mash nyo sa whole grain bread with sliced tomatoes. Ang key ay kumain nito at least twice per week with each serving being about 3 to 4 ounces, roughly 1 standard lata. Para sa maximum muscle benefits, kainin ang sardinas within an hour after walking o paggawa ng any leg exercises kasi this is when your muscles are most receptive sa protein synthesis. Ilan sa pinakamalakas na elderly people sa coastal towns ng Batangas at Pangasinan ay kumakain ng sardinas almost daily, often for lunch with kamatis at gulay, at napapanatili ang ability na umakyat ng steep coastal paths well into their 70.
Ang cumulative effect ay remarkable. After just 12 weeks ng regular sardine consumption, ang studies ay nagpapakita ng measurable increases sa quadriceps strength at walking speed sa mga tao over 70. Ngayon, kung ang sardinas ay nag-rebuild ng muscles nyo from the inside, ang susunod na food ay literally nagsasabi sa muscles nyo na tumigil sa pag-breakdown with age. Number 3, itim na beans. Ang third most powerful food para sa pagpapanatili ng strong legs hanggang 70 nyo ay itim na beans. At ang science sa likod kung bakit gumagana ito ay absolutely fascinating. Ang researchers sa National Institute on Aging ay nakahanap na elderly people na kumakain ng itim na beans at least 5 times per week ay may leg muscles na mukhang isa 0 to 15 years younger sa FMI scans kumpara sa mga bihira kumain ito. Ang itim na beans ay may incredibly unique combination ng nutrients na gumagana together parang symphony para i-preserve at i-build ang leg muscle mass. Una, puno ito ng plant-based protein, about 15 grams per cup. Pero hindi lang basta protein. Ang itim na beans ay may specific amino acids tulad ng arginine at glutamine na directly nag-stimulate ng muscle protein synthesis habang simultaneously na-reduce ang inflammation sa muscle tissue. Ang dual action na ito ay parang both building new muscle at protecting existing muscle at the same time. Pero ito ang tunay na special sa itim na beans. May tinatawag silang resistant starch na nagpapakain sa beneficial gut bacteria na gumagawa ng short-chain fatty acids, particularly butyrate. Ang butyrate na ito ay lumalakbay sa bloodstream nyo going to leg muscles nyo at literally sign switch on ang genes na pumipigil sa muscle wasting. Ang Japanese researchers ay nakahanap na elderly people na may higher butyrate levels ay may 35% more muscle mass sa legs nila. Ang itim na beans ay puno rin ng magnesium, about 120 mg per cup. At ang magnesium ay absolutely crucial para sa muscle function dahil tumutulong itong mag-relax ng muscles nyo after contraction. Without enough magnesium, ang leg muscles nyo ay nananatiling partially contracted, leading to weakness, cramps, at yung heavy leg feeling na nararanasan ng maraming older people. Ang folate sa itim na beans, about 250 micrograms per cup, ay tumutulong mag-build ng new muscle cells at mag-repair ng damaged ones, while ang iron ay nag-ensure ng oxygen delivery sa working muscles. Ngayon, ang paraan ng pag-prepare ng karamihan sa mga tao ng itim na beans ay sinasirado ang maraming muscle-building compounds na ito, na isang tragedy. Kung gumagamit kayo ng canned beans, laging hugasan nyo ng mabuti para matanggal ang about 40% ng sodium. Pero panatilihin nyo ang liquid from home-cooked beans dahil may valuable nutrients doon. Ang optimal preparation ay nagsisimula sa pag-soak ng dried itim na beans overnight sa tubig with 8 tablespoon ng suka o kalamansi na nag-breakdown ng phytic acid na pwedeng mag-block ng mineral absorption. Pagkatapos isoak, ay drain at lutuin sa fresh water. Lutuin nyo slowly sa gentle simmer for about 70 minutes hanggang sa maging creamy pero nananatiling nakahold ang shape nila. Ang timing ng black bean consumption ay matindi ang importance para sa leg strength. Ang pagkain nito 4 to 5 hours before bedtime ay nagbibigay ng slow-releasing amino acids na pumipigil sa muscle breakdown during sleep kung saan nangyayari ang karamihan ng age-related muscle loss. Para sa maximum benefits, mag-aim ng half a cup ng cooked itim na beans at least 5 days per week. Ideally, ay combined with whole grain tulad ng brown rice o quinoa para gumawa ng complete protein na katulad ng meat para sa muscle building power. Maraming pinakamalakas na elderly people sa rural areas ng Mindanao at Visayas ay kumakain ng itim na beans with every single meal, often mashed at seasoned with luya at bawang, na nagdadagdag ng anti-inflammatory compounds na further nag-protect ng muscle tissue. Ang transformation ay pwedeng maging dramatic. Ang studies ay nagpapakita na ang pagdagdag ng itim na beans sa daily diet nyo ay pwedeng mag-increase ng leg strength is 25% in just 0 weeks, with participants reporting easier stair climbing at longer walking distances. Ang itim na beans ay baka pumipigil sa muscle breakdown, pero ang next food ay actually nag-reverse ng muscle aging sa cellular level. Number 2, itlog. Ang second most powerful food para sa pagbuo ng unbreakable legs, kahit sa 70, ay ang incredible itlog.
At ang recent research ay completely nag-revolutionize ng understanding natin kung bakit ang itlog ay crucial para sa leg strength sa older adults. May landmark study mula sa University of Illinois na nakahanap na elderly people na kumakain ng whole eggs daily ay may 57% more muscle protein synthesis sa legs nila kumpara sa mga kumakain lang ng egg whites o umiiwas completely sa itlog. Ang discovery na ito ay nag-shatter ng old belief na ang egg whites ay superior para sa muscle building. Ang whole eggs ay may highest quality protein on earth with a biological value of 100, meaning ang katawan nyo ay pwedeng gamitin literally every single amino acid para sa pag-build ng muscle. Pero ito ang tunay na extraordinary sa itlog para sa leg strength. Ang yolk ay may vitamin E, choline, at leucine in perfect proportions na nag-trigger ng something called the mTOR pathway na basically ang master growth switch ng muscles nyo. Kapag kumain kayo ng whole eggs, lalo na after using your legs, ang mTOR activation na ito ay 3 times stronger kumpara sa any other protein source. Ang choline sa egg yolks, about 147 mg per egg, ay absolutely critical para sa muscle contraction dahil tumutulong itong mag-produce ng acetylcholine, isang neurotransmitter na nagsasabi sa leg muscles nyo kung kailan at gaano kalakas ang pag-contract. Without enough choline, ang utak nyo ay literally hindi proper na makaka-communicate sa leg muscles nyo, leading to weakness at poor coordination. Ang itlog ay nagbibigay din ng vitamin E12, selenium at phosphorus, lahat essential para sa energy production sa muscle cells. Ang preparation method para sa itlog ay gumagawa ng massive difference sa muscle building power nito. At karamihan sa mga tao ay completely mali ang ginagawa. Soft-boiled o poached eggs with runny yolks ay nag-preserve ng most nutrients at ginagawang most bioavailable ang protein para sa muscle synthesis. Kapag nag-overcook kayo ng itlog hanggang sa maging hard at chalky ang yolks, sinasirado nyo ang maraming heat-sensitive vitamins at ginagawang mas mahirap ay digest ang protein. Ang optimal method ay dalhin ang tubig sa gentle simmer. Idagdag ang itlog at lutuin ng exactly 6 to 7 minutes for soft boil perfection. Kung gusto niyo scrambled, lutuin ito low and slow sa kaunting butter o olive oil, tanggalin sa heat while still slightly creamy. Ang timing ng egg consumption ay absolutely crucial para sa pag-maximize ng leg strength benefits. Ang pagkain ng 2 to 3 whole eggs within 30 minutes after your morning walk o any leg activity ay gumagawa ng anabolic window kung saan ang muscles nyo ay primed na mag-absorb ng nutrients at lumakas. Ang post-activity egg consumption na ito ay pwedeng mag-increase ng muscle protein synthesis up to 280% kumpara sa pagkain ng itlog sa random times. Para sa mga concerned about cholesterol, recent research involving 500,000 people ay nakahanap na ang pagkain ng up to 1 egg daily ay actually nag-improve ng cardiovascular health sa older adults, completely debunking the cholesterol elwek. Ang key ay kumain ng whole eggs, hindi lang whites, dahil ang nutrients sa yolk ay actually tumutulong sa katawan yung i-process ang cholesterol na maayos. Mag-aim ng at least 1 to 2 whole eggs daily at up to 3 kung actively kayo trying to build leg strength. Maraming pinakamalakas na elderly athletes ay kumakain ng itlog twice daily, often having them soft-boiled for breakfast at then again sa vegetable tortang talong for dinner. Ang results ay undeniable. Elderly people na kumakain ng whole eggs daily ay pwedeng mapanatili ang leg strength equivalent sa mga tao na 20 years younger, with studies showing improvements in walking speed, balance, at stair-climbing ability within just 6 weeks lang. Ang itlog ay baka ang perfect muscle food, pero ang number 1 food sa list na ito ay may something na powerful na literally pwede nitong palumakin ang muscles nyo parang decades younger kayo. Number 1, wild-caught salmon. Ang number 1 most powerful food para sa pagpapanatili ng incredibly strong legs kahit sa 70 ay wild-caught salmon. At ang research sa likod nito ay compelling na ang ilang scientists ay tumatawag dito bilang closest thing to a fountain of youth para sa muscles nyo. May revolutionary study mula sa Washington University School of Medicine na nakahanap na older adults na kumakain ng wild salmon just 3 times per week ay nag-experience ng muscle growth typically seen sa mga tao na 30 years younger, with their leg strength increasing an astounding 68% in just 16 na weeks.
Ang wild salmon ay may something absolutely unique na tinatawag na astaxanthin, isang powerful antioxidant na nagbibigay sa salmon ng pink color nito at gumagawa ng something miraculous sa muscle cells nyo na walang ibang food ang pwedeng kopyahin. Ang astaxanthin na ito ay pumapasok deep into muscle mitochondria nyo at iniprotect ang mga ito from oxidative damage na normally nagkikos sa muscles na lumambot with age. Parang pag-install ng protective force field around your cellular power plants. Pero ito ang nagpapagawa ng wild salmon bilang ultimate leg strengthening food. May perfect storm ito ng muscle-building nutrients all in one package. Nakakakuha kayo ng 22 grams ng complete protein per 3-ounce serving. Massive doses ng omega-negatibo 3 fatty acids na nag-reduce ng muscle inflammation. Vitamin inabihira sa food. At high levels ng creatine na directly pumapakain sa muscle contractions. Ang specific omega-negatibo 3 sa wild salmon, GA at GD, ay nag-incorporate directly sa muscle cell membranes nyo, ginagawa silang mas responsive sa growth signals at mas resistant sa breakdown. Ang studies ay nagpapakita na ang omega-negatibo 3 levels sa wild salmon ay up to 4 times higher kumpara sa farm salmon, kaya nga absolutely essential ang wild caught. Ang vitamin E sa wild salmon ay particularly special dahil 3 form ito, ang same type na ginagawa ng katawan nyo from sunlight. At just 1 serving ay nagbibigay ng over 100% ng daily needs nyo. Ang vitamin E na ito ay gumagana synergistically with protein para i-activate ang muscle stem cells, literally tumutulong sa inyong mag-grow ng new muscle tissue kahit nasa 80 at 90 na kayo. Ang preparation ng wild salmon ay absolutely critical para sa pag-maximize ng leg strengthening benefits nito. At may one method na namumuna sa lahat. Ang optimal way ay lutuin ito na skin-on sa medium-low heat, either pan-seared o baked sa 165 degrees Celsius for about 12 to 15 minutes hanggang sa just cooked through pero moist pa rin at madaling mag-flake. Ang overcooking ay sinasirado ang delicate omega-negatibo 3A at na-reduce ang protein digestibility DV up to 40%. Timplahan nyo simple with calamansi, herbs at kaunting sea salt na tumutulong sa muscle hydration. Ang balat ay incredibly important. May highest concentration ito ng omega-negatibo 3A at dapat laging kainin kung posible. Para sa maximum muscle benefits, kainin ang wild salmon within 2 hours after any leg activity o exercise, as this timing optimizes protein synthesis at na-reduce ang inflammation from exercise. Ang portion size ay importante din mag-aim ng 4 to 6 ounces per serving na nagbibigay ng about 30 to 45 grams ng protein, ang perfect amount para sa pag-maximize ng muscle protein synthesis sa older adults. Kainin ang wild salmon at least 3 times per week, ideally on non-consecutive days, para mapanatili ang steady levels ng omega-negatibo 3 sa muscle tissue nyo. Maraming pinakamalakas na elderly people sa coastal provinces ng Pilipinas, tulad ng Palawan at Zambales ay kumakain ng wild salmon o local fish tulad ng maya-maya at lapu-lapu almost daily during fishing season. Often sinisinigang o inihaw with extra calamansi para sa year-round consumption. Ang iba ay kumakain pa ng fish for breakfast, paired with eggs para sa ultimate muscle-building meal. Ang transformation mula sa regular wild salmon consumption ay remarkable. Ang studies ay nagpapakita ng increased muscle mass, improved walking speed, better balance, reduced inflammation, at even enhanced cognitive function na tumutulong sa movement coordination. After just 12 weeks ng pagkain ng wild salmon 3 times per week, ang participants sa studies ay nagre-report na feeling nila ang legs nila ay decades younger. With marami ang nakaka-resume ng activities na hindi na nila nagawa for years, tulad ng pag-hiking, pagsayaw, o paglalaro with apo sa sahig. Ang path para sa pagpapanatili ng powerful legs well into your 70 ay hindi matatagpuan sa Gifit o pharmacy, kundi right in your kitchen with these 5 incredible foods na gumagana together para i-preserve, i-protect, at even i-rebuild ang leg muscles nyo at any age. Magsimula sa pag-incorporate ng foods na ito gradually, magsimula sa just 1 or 2 at build up para isama ang lahat ng 5 sa weekly routine nyo. At tandaan na ang consistency ay far more important kumpara sa perfection. Ang legs nyo ay nag-carry sa inyo through decades of life. At with these scientifically proven foods,
Patuloy silang mag-carry sa inyo ng malakas through many more adventures to come. Kung ang video na ito ay nag-open ng eyes niyo sa power ng food para sa pagpapanatili ng strength habang tumatanda kayo, please hit that subscribe button at ring the notification bell para hindi niyo ma-miss ang science-backed health content namin. Salamat sa panonood.